This time, I would like to give this privilege and opportunity to our preacher to preach the gospel of this hour. Ako nihatag sa inyo mga kauturan, Pastor Vincent Ibanez. God bless you, sir. As you remain standing, let us all bow down our heads as we pray. Amay siningatak na Ginoo, nagkakalipay kami isang dako. Hihingpit ni mo Dios siningatak na ngamon Ginoo nga mga uhaw nga tagipusoon sa balaan kagamhanan mo nga presensya ngamon mo padayon nga napatyagan siningation samtang mga pulong mo Ginoo ipaka-deliver ipagabantala sa imong alagad akon ginaampo amay buksan mo ang mga hunahuna nga tagipusoon sa imong mga katawhan mga paghantop pag-inchendi sa importansya sa mga pulong siningatak na i-bless ang imong alagad Ginoo Yanwen para sa mga pulong mo nga malahon siningation ipahamtang o Dios ay imong presensya sa among katunganan sa balaang kagamanan mo nga pangalan iniatanan Lord God among ginakumit sa imong amon kabuhi sa mga malipot nga matinak na samtang kami mag-enjoy sa imong presensya in Jesus mighty name I pray amen. You may take your seat. Salamat gid Bishop Concepcion. Thank you sa another opportunity. Now I will be talking to you mga uturan the message this morning. This is about Matthew chapter 5 verse 20. Okay, our key verse this morning says, "For I say unto you, that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven." Wow. Now I'll be talking to you this morning about the righteousness that exceeds the Pharisees. Praise God. Isa ni mga kuturan kahimtangan nga sa tanan nga mga religious endeavor ang pagkamatarong amo niya ang ginapangita. Ano man kanami o kung hindi naton magarantiyahan ano kanami ang aton nga mga religious affiliation, mga kasimbahanan, ang bisan pa ang matahom. Sa ilong na kita dugay-dugay dira sa matahom nga simbahan, patahomon ina ni Lord, no? Kadamo man sa mga manami kag dalagko nga mga church building, kongregasyon nga dalagko. But if you miss the point, the righteousness, kung wala makuturan, I think wala kag sayang ang tanan. Okay. That's why I will be talking to you about the righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. Hindi naton malikawan, hindi naton ma-deny with all religious belief. Kaganuman makuturan nga mga religious background. Now, it comes to the point nga ang sect sa mga Jewish people, especially those who belong to the Sadducees and teachers of the law, as well as the Pharisees, nagapanguna ini mga kuturan sa ginatawag nga pagtuman sang kasuguan para sa ikamatarong. That is the reason why there's a lot of things we observe and practice in our religious rites para kuno makuturan mangin matarong kita. But again, kung ano sila sa una ka matarong, the challenge is this: except your righteousness will exceed to the righteousness of the Pharisees, ye shall in no case enter the kingdom of heaven. So
hindi makuturan madali kag hindi basta-basta ang ini nga challenge. Naka-tie up makuturan ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Bangod lang sa isa ka bagay nga nang minkulabos kita sa pagkamatarong, hindi kita makasulod sa gingharian sa Dios. Kag kung ang mga Pharisees makuturan sa una sa ilang nga panahon, they consider themselves makuturan righteous because of the law. Makuturan, can you imagine anong standard naton subong? Can you imagine sa aton nga kahimtangan subong kung baga nagasubra ini sa pagkamatarong sa mga Pariseo? That would be the time makuturan today aton ini siya i-take up ang ini nga mga bagay sa aton sa sini nga mensahe. Now in the book of Galatians, in the book of Galatians 2:16 says, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Now, kapila na ni siguro nato nabasa sa mga nagatuon Biblia, pero hindi nato nakuha posible ang pinaka-point sa sining verse in the Bible. Now, I will be talking to you. I would like to underscore the faith in Christ versus the faith of Christ. Ano ang buot silingon, mga kuturan? Of course, natural sa aton, mga kuturan, kaginatudloan kita nga magtuo kay Kristo. Faith in Christ. But I would rather emphasize more about the faith of Christ this morning. Ano ang buot silingon? Pagtuo naton kay Kristo, kag pagtuo ni Kristo. Okay. Let's go back this verse. Okay. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. This verse does not talk about your faith. Hindi ni siya naga-istorya sa imong pagtuo, kundi pagtuo ni Kristo. Amen. This faith of Christ, mga kauturan, amo ni ang responsibilidad nga nagpakamatarong sa aton. Can you imagine that? It's not how big is your faith. No matter how great is your faith, it doesn't count. But that speaks about the faith of Christ. Okay, aton mga kauturan, initial ng taon. Now, that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. So sa unang nga panahon, ang mga Pharisees nanginmatarong bangod sa pagtuman sang kasuguan. But I have to reveal to you this morning about this kind of righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. Actually, medyo malawig ini siya. Kung pwede ma-shorten ko ang mga bagay. There's a lot of educational materials in this presentation. Pero siguro hindi ko na ma-deliver ang tanan. I try my best nga mahatag ko sa inyo ang point this morning. Okay. The different kinds of priesthood. Hindi ko pa na siya ma-explain ang point ko subong until such time. Explain ko ang mga bagay sa different kinds of priesthood. We have what we call the patriarch or patriarchal priesthood and the Melchizedek priesthood. And then the Levitical priesthood and the ecclesiastical priesthood. Pwede na siya naton tani ma-take up. Actually, this is educational. But I would rather get one of this area about this priesthood number 2. Okay, this is the Melchizedek priesthood. Okay. In Hebrews 7:17 says, and as well as in Psalms 113 verse 4,
Yeah, for he testifies, you are a priest forever according to the order of Melchizedek. Now, among the priesthood, si Jesus Christ, mga kuturan, is a kind of priesthood. Actually, na-occupy niya ni ang tanan nga type or kinds of the priesthood. But I will be talking to you about one area, which is the Melchizedek priesthood. Okay? Ang Levitical, of course, Jesus Christ counted as the Levitical priesthood. But I have rather emphasized more about the Melchizedek priesthood this morning. Now, si Jesus Christ, according to the Bible, according to the writer and author of the book of Hebrews, he speaks that Jesus Christ is the priest according to Melchizedek. And who is Melchizedek? He is the king of Salem. And what is this word Salem? Actually, hindi na nasa nada yung madali natin mapapangita ang Salem. Because the word Salem is the root word of Jerusalem. And that speaks about the king of Salem, which is to come, and that is pointing no other than to our Lord Jesus Christ. He becomes the king of Jerusalem. Now, I have to go with the next verse. Now, the main point of what we are saying is this. We do have such a high priest who sat down at the right hand of the throne of the majesty in heaven, and who serves in the sanctuary, the true tabernacle set up by the Lord, not by a mere human being. Now, this time mga kuturan aton nga makita, i-simplify ko na lang. Ang una nga mga priesthood before, mayara sila mga kuturan sa mga observance and practice based on the law of Moses. And during their time, mga kuturan, may mga ginahimo na sila nga mga ceremonial and rituals in order to make somebody come to God righteous. Now, what the book tells us, in the book of Hebrews chapter 10, ang mga ginahimo sa mga priest, sa una, mga kuturan, mga Levitical priesthood, para ang tao mangin matarong nga magapalapit sa Dios. Kinahanglan nila mga kuturan magdala sang animal offering. That is substitute. Actually, hindi mga kuturan nakuha ang sala sang tao during the time, pero ginakover upan lang na sang dugo. That is the reason why in Leviticus chapter 1, kung imo na nga basahon, kung magdala ka sang animal offering, imo na iyagilihans. And that means to say, you put yourselves to the animal. Ginbutang mo nang imo ko galingon nga ini ang sapat. Kung ano ang kahimtangan sang sapat sa madason nga activity nga himuon mo, amo ka na dapat. So ikaw ya actually ang nag-prepare, hindi ya priest ang nag-prepare sang halad, ikaw ang nag-prepare. Ikaw mag-prepare sang sapat, gina-assess ka lang sang priest, ikaw man ya ang nagagulgol sang liog sang animal. That is to represent you. That's why you are going to put your hands in the head of the animal. Inalihan mo siyang ikaw, anya ako, amo ikaw. Kung anong dangtan mo nga ihawon ka, that is supposed to be me. So, ginaihaw siya. Paggawa sa dugo, i-cover up ina sa imo nga sala. Okay? Pero siling sa Biblia, wala gagid gyapon nagmatarong. Of course, according sa law, ma-cover upan imo sala, makapalapit ka sa Dios nga matarong ka bangod sa dugo. That is how these Pharisees, teachers of the law, according to the law of Moses, becomes righteous before God. Knowing that a man is not justified by the works of the law. So ginhimo na nila mga kuturan, that is because according to the law. Pero hindi kagidyapon matarong. Hindi kagidya makuturan mangin matarong sa atubangan sa Dios, bisan pa gintuman nimo ang mga kasubuan. Okay? Pero ang isa kakahimtangan nga ang tao makuturan bangod
sa ginahimo ni Kristo. Now this time mga kuturan, kung aton nga i-picture out ang sitwasyon, sa una may high priest, the one who perform the animal sacrifices. Siya na ang nag-enact, nag-shed sang blood. Now, in behalf of the high priest, the Old Testament high priest, si Jesus Christ come to sin, ari sa eksena nag-aabot, para makuturan i-demonstrate niya ang ginobra sang high priest. But this man or this high priest, Jesus Christ, is the high priest according to Melchizedek. So that means to say, mga kuturan, siya ang pinaka-highlights sa tanan ng mga high priest. And he is the high priest that performed the offering. Sa iyang kaugalingon, mga kuturan, ang kwenta mo ni, siya ang high priest to stand as the high priest to represent that offering. Akang iyang offering, mga kuturan, is the superior offering than the animal offering. So gingamit niya ang iyang lawas. As high priest, he used his body to offer to God, mga kuturan, kag this offering will benefit everybody. Sa panahon, mga kuturan, nga na-demonstrate sang high priest that this Jesus Christ, that's why, mga kuturan, ang iyag ginhimo cannot be questioned. Ang iyag ginhimo, mga kuturan, wala na bagay pa nga magliwat sini. Kag hindi na niya liwaton, kag liwaton-liwat, kaangay sa mga Old Testament priest that did do it, mga kuturan, year by year. But this time, mga kuturan, Jesus Christ come to the altar to offer Himself para sa tanan, mga kuturan, and this sacrifice is superior than the sacrifice of the Old Testament priest. That is the reason why you can obtain righteousness, the righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. Hallelujah. That's why, mga kuturan, ang mga bagay nga sang una pa nga mga panahon ginapangabudlayan sang tao, sa una pang mga panahon daw ka-imposible nga ang tao magmatarong sa tubangan sa Dios. Here comes the time that our Lord Jesus Christ come once in the altar to purify, to sanctify, and make everyone righteous in the sight of God. Hallelujah. Praise God. Grabe nga mga effort sa unang panahon, mga uturan, meaning, ang pagpagkamatarong sa tubangan sa Diyos, hindi mahapos nga bagay. Hindi ma-achieve ni bisan sino. Except, mga uturan, Jesus Christ. Now, the faith of Christ, by the faith of Christ, iyang pagtuo, bangod as high priest, kabalo siya, mga uturan nga kung himuon niya niya mahinigugma, hindi na ni siya liwaton, kag hindi ni ma-question. Superior ini nga halad ang ginahimo ni Kristo. Ang imo-himoon, pagtuo mo kay Kristo. Sa gintuuhan ni Kristo nga ginhimo niya, nga paghalad sang iya nga lawas, nga wala na sang pagliwat pa nga halad nga himoon. Praise God. Hallelujah. And then the bitter covenant with the bitter promises. But now he has obtained a more excellent ministry in so much as he is also mediator of the bitter covenant, which was established on the bitter promises. Kung atong lang tawon sa una, ang Old Testament, mga kuturan, ang ilang kahimtangan, matarong lang sa tubangan sa Dios. In fact, makita nato ang sitwasyon, daw hindi mo afford sa imo kabuhi, mga kuturan, nga hindi ka masaytol sa Dios. Whether you like it or not. Ang mga Jewish people, mga kuturan, are those people chosen by God, kag oriented sila, mga kuturan, educated sila when it comes the importance about believing God. Hindi nila afford, mga kuturan, nga magbiya sa Dios. That's why, mga kuturan, sa aton, ining privilege nga mayara kita subong, anuman ang mga bagay ginhimo mo sa gwa, sa church, mga kuturan, anuman nga kasalanan, praise God ang ginhimo mo, don't ever try nga hindi ka makabalik sa Dios. The church, mga kuturan, is designed by God.
para ang tao makasasala makapalapit liwat tira sa Dios. Through the church. You know what? Di ba siling niya nga sinners go to? Di ng sinners mga to? Sinners go to? Go to church. Sa church anay. Kaya para may chance ka. Amen? Sinners go to church. Ang church, mga kuturan, is God's design, privilege for every sinners to come. Hindi namin magkanto sa hell. Mas palabihon ta nga magkanto anay sa church. Amen. The church is the right place ordained by God para nga mga makasasala, ginkulabos sa pagkamatarong makabalik dira sa gingharian sa Dios. Wow. Kumbaga abansi makuturan ang promesa sa Dios. Bitter promises. Amula ni nga panahon makuturan, you know what? In the Old Testament time, wala gin promesa sa Dios ang langit. Anyway, bisan sa New Testament time gani mga kuturan, kung literal ligid basahon mo ang langit nga istaran sa mga naluwas, hindi mo na gani man mabasa. But of course, there is eternal life. Okay? Now, bitter covenant. Ang ini mga kuturan nga kasugdanan, labaw pa na isang kasugdanan sa Old Testament time. Kung ano man ang kasugdanan nila sa una, mas labaw ini nga kasugdanan. Kay ini nga kasugdanan, nangako ang Dios nga may ara ka makuturan kabuhi nga walay katapusan. Sa una wala tuya makuturan ginapromisahan sila halin sila sa Ehipto diretso sa promised land. Pero subong makuturan, of course there is a copy and shadow in the Bible. May labaw pa nga nami ang high priest nga naghalad sang iya nga kaugalingon kag nagadulot ini sang labaw pa nga promesa. Nga ang tao makuturan bisan ano mo kamanggaranon sining kalibutan handumon mo gyapon ang isa ka butang nga ginpromesa sa Dios. That's why hindi mo makuturan makonsider nga ma-insecure ka sa mga bagay subong may ara ka. You have to be proud of this. Sa imo ko galingon makuturan, hindi ka man permanente ka angay sa iban, but you have to be proud of yourself makuturan bangod ikaw ang tao nga nangin matarong sa atubangan sa Dios. Praise God. Replacing the sinner's imperfect unworthiness by a worthy substitute by a perfect animal sacrifice temporarily until Christ's final sacrifice arrived. So, muna yung mga kuturan ang substitution. Gina-substitute. Ginabaylo ka bala. Instead nga ikaw siya. Okay? May imagine mong bagay kung bayluhan ka lang sang sapat. Which is, animal is inferior sa tao. But we need the superior sacrifice. And that is only done by our Lord Jesus Christ. Now, ang substitute makuturan isa kakahimtangan nga that's why siling kita blagi pasaylo ka sang makaako. Is it the right term sa una pa na? Maintindihan na dire? Makaako. Bot silingon ako siya sa imo. Ginako niya ang sala mo nga hindi man na iya. Okay. Ginpasaylo. Okay? Maintindihan lang, gipasaylo. Ang pasaylo, makuturan, isa kakahimtangan, nga ikaw dire, ara sa dira, nagsaylo ka mo. Amo na, gipasaylo. That's why, if you notice, ang Acts 2:38 does not actually says forgiveness. But it says remission. Okay? To remit. Pagbayad, that means to say there is something exchange from in two places. Pasaylo. Amo nang isa ka butang makuturan nga hindi naton makuturan halos maintindihan ang pamaagi sa Dios. Nga hindi tagid kaya mabayaran ang ginimo sa Dios nga nagpasaylo siya sa aton. Ang imo kahimtangan nga makasasala sa tubangan sa Dios ginbayluhan sang kahimtangan nga matarong nga Kristo.
ang iyang pagkamatarong nagbalhin sa isa ka tawo nga makasasala nga amo ikaw. Kag posible lang matabo makuturan paagi kay Kristo. That's why hindi mo gid ma-underestimate kung ano kadako nga bagay ang kabuhi nga gitubos ka ni Kristo. Hindi dapat makuturan nga i-take for granted ang isa ka title nga Kristohanon. Oh, hallelujah. Identification, the acceptance of a sinner coming to God based on his faith, on the perfection of his substitution, and on his own imperfect state. That's why sa baptism, dili may ipabaptize. Sa tutuod lang ang baptism, when I dig into deeper of understanding about baptism, ang baptism mga kuturan sa tutuod lang, hindi ang merit sang baptism sa nagbaptize. Example, ako magbaptize, that's not my merit. It's all about you. Imo makuturan pagtuo ang ginpahamtang kay Kristo. Nga kabalo ka, nga anong gituuhan mo? Nagtuo ka, nga ginbaylo ka, dira kay Kristo. Pagbabaptize, makuturan, amo ni dapat ang essence, amo ning unod sa ulo mo. Amo ning unod sa imo nga pagtuo, nga ang imo pagkamakasasala islan sa pagkamatarong ni Kristo. Ang klase sang pagkamatarong labaw pa sa mga Pariseo. Amo na nga nami gid ang magbabaptize. Okay? Okay. The next part is appropriation, the actual impact of the substitution and identification delivers the righteousness and holiness of the sacrifice to the soul of the believer, wherein the shed blood brings forgiveness and remission of sins to the individual or being appropriated or personally applied. Amo ning pag-appropriate, but sa lingon nag-take effect. Nag-take effect mga kuturan ang pagkamatarong ni Kristo nga dira napahamtang sa imo sa panahon nga magbaton ka kay Kristo sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Next, in Hebrews 10 to 12, by that will we have been sanctified through the offering of the body of Christ once for all. Amo ni nga mga kuturan makita naton ining mga bagay nga mga gina-effort naton nga magmatarong kita. If this benefits mga kuturan, you have to consider. Ano man mga bagay ginhimo ta, you have to consider sa mga butang mga kuturan ng ginhimo ni Kristo sa aton labaw pa sa ginatulok ta kung diin kita mangin matarong sa atubangan sa Dios. And every priest stand ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. So ang ilang nga mga halad sa una, hindi gid makakuha sa lahat. Hindi pala pwede nga masaling nga, bayi lang da, ano gid lang kung damo ko sala. Bahala na da. In Jewish practice, mga kuturan, hindi nila matulon ang isa kakahimtangan nga hindi sila makabalik sa Dios kag masitol sang ilang pagkamakasasala sa tubangan sa Dios. Kung siguro ang muna gyapon ang practice naton sa wong observance based on the law, kada Domingo ang damo tadiya ilihaon. Hello, oy. But this man, after he had offered a sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. Did you notice the lines? Ang ini nga tao mga kuturan, sang human niya gin-perform ang trabaho sang isa ka high priest, nagpahuway siya. Nga sa una ang mga high priest mga kuturan, kada tuig wala pahuway. Himuon subong, suliton dason, suliton dason, suliton dason. Pero ini nga performance ni Kristo ginhimo subong kag wala na ginahimo liwat kag nakapahuway siya. Perfect makuturan ang trabaho ni Kristo. Nga hindi na ginaliwat. Bangod sakto kag perfect ang plano sa Dios sa aton nga pagkamatarong paagi kay Kristo. Now, in John 19:30, sila nga it is finished. Ano mga finished makuturan ang trabaho niya? Tapos na siya. Dira makuturan natapos ang tanan sa nagabitay sa cross, sa ginapatay siya. Tapos na ang ginaobra sa Dios.
benepisyo sa aton ginatawag mga kauturan, grasya. Ang isa kakahimtangan nga imbis ikaw ang bitayon sina sa cross, ginako ni Kristo. Ginpasaylo kaniya sa iya nga kahimtangan nga matarong, kag siya nagsaylo sa kahimtangan mo nga makasasala sa Dios, kag nagresulta sa pagpalansang sa cross. So amo ni kanami mga kauturan. Of course, hindi pa ni siya ang highlights sa mensahe ko subong. Now look at this. In Hebrews 10, that is verse 1. Hindi ko na change, sorry. That is 1 to 4. For the law having a shadow of a good things to come, not the very image of the things that can never with this same sacrifice which they offer continually year by year make those who approach perfect. Okay? Hindi ka gid mga kauturan na perfecto. Now in verse 2, for then would he not have ceased to be offered for the worshiper? Okay, the worshiper once purified would have no more consciousness of sins. But in those sacrifices there is a reminder of sins every year. For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins. Nami sang ginobra ni Kristo nga ining konsyensya sa sala, no? Konsyensya sa sala nga nagabalik-balik. No? Now, na-feel nyo man nga kada magsimba kita sa Domingo daw na-achieve fulfillment ni siya. Nabatyagan ta presensya sa Ginoo. Guwa ka sa church, anong gid ka adlaw? Kung hindi ka kabalik sa mga prayer meeting, mga Bible study, expose ka gid didto mga kauturan sa anuman mga bagay nga hindi maayo sa tubangan sa Dios. Balik ka naman pagka-Domingo. So on and so forth, routine. Kung ikaw abis imo kahimtangan, hindi ka natak-an sa kabuhi mo. Nablang kada Domingo, balik ka di, Lord, patawara ako. Patawag ka sa Ginoo, balik ka naman, Lord, patawara ako. Okay lang amo ni. Wala gid bala sang chance na mahingpit kita sa tubangan sa Dios. Nga instead mga kauturan magbalik-balik kita sinaya sang routine mga kauturan nga I'm sure nakapoy man kita sina. Magabot kita sa punto mga kauturan that being redeemed and has all the rights to become children of God, we have all the rights mga kauturan even to command. Kaso lang hindi ta naka-move on, inabangod mga kauturan naka-stack up man ta. Kagwiling takis ang mag-stack up kay may verse sa Biblia sila nga sulod lang sa makitid nga dalan, mabudlay na da. Ti willing taya sang budlay sige lang kaya mo maning ginahambal sa Biblia nga mabudlay. Hindi nato nakita mga kauturan nga hindi nagpromesa ang Dios sa mabudlay nga dalan. Kundi ang saunhan sa mabudlay nga dalan kung diin mga kauturan may kapuhayan, may katawahayan, abundansya nga ang Dios nagpromesa I come to give you life more abundantly. Bala ka mo da, kung babilin ka mo dira sa makitid nga dalan. Basta ko yan, mga kauturan, maabanti ko yan. Okay, I have to move on. Damo pa ko diya lines, mga kauturan. Now, the righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees and teachers of the law. Di ba mga kauturan? Ang Acts 2:5, kung atong lang taon, siling ni Paul, the strictest of all among the sect. Amo niya mga kauturan ang Pharisee. And Paul is one of the Pharisees. Kay balo siya mga kauturan sa kahimtangan, kag kay balo gid si Paul, ano ang buot silingon ni Kristo that except your righteousness exceeds the righteousness of the Pharisees and teachers of the law. Siling ni Jesus mga kauturan, you shall know. Dawla ka mga kauturan sang tsansa magsulod sa gingharian sa Dios, magluwas nga ang imo pagkamatarong labaw sa pagkamatarong sa mga Pariseo. Of course, para sa nabalanta na nga matarong kita.
labaw pa sa mga Parisiyo paagi sa dugo ni Kristo. For I say to you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, ye shall in no case enter into the kingdom of heaven. This is very serious, mga kuturan. Hindi ka gid niya kasulod. Kung daw ka imposible sa imo sa mga bagay nga nagapaminsar ka, nga daw hindi manggid ko amuna ka matarong. Di bilang? Sa lawayon makugani gyapon. Kisa buot kung katulog. Pero kung hindi tulog, mga katuran, daw damo gid ka malamalahan. Now, sa tuod lang, mga katuran, kung hindi ta nahibalaan ang matutuod nga kamaturan sang epekto sa pulong sa Dios, nagastack up ka sa paminsaron nga hindi ka pa matarong until subong. There are times, mga katuran, ang mga terminologies naton gingamit nga aton ginahambal bala nga para sa kaluwasan. Nagatrabaho ta para sa kaluwasan. Well, I disagree. Bingod sa mga kuturan, I know nga wala kanay bagay nga himuon, idugang mo sa ginhimo nga sakto kag perpekto ni Kristo dira sa cross. Bisan ano pang himuon. Okay? Discuss ko, mga kuturan, ng mga portions ini. Pero hindi ko na siya maubos. I would like to come to the stages of salvation. Now, the stages of salvation, that includes justification, sanctification, and glorification. Isa lang ka-area, mga kuturan, na akong nga i-take up diri, kaya hindi na natin maubos. If I have a chance, mga kuturan, to deliver this educational material, himuon ko ni siya. Now, justification, that is something or a situation that one is saved from the penalty of sin. Kung justified ka na, you are saved from the penalty of sin. Anong penalty of sin? Of course, kabalo kita, mga kuturan. And then, sanctification is that one is saved from the power of sin. Okay? Namin ni siya actually nga subject. Pag sila nato nga saved from the power of sin, that means, hilway kagid ya makuturan sa gahom sang sala. No? Kanami i-imagine sang kahimtangan nga sanctified life ang kabuhi ta. Kay ang tao nga sanctified life, mga kuturan, siguro may ara ka, mga kuturan, rights, nga makasiling ka, nga hindi ka na sa routine, nga dugay-dugay pangayo kapatawaran sang sala. Of course, the Bible tells us that bisan ano naton pagkamatarong, kung i-compare iniya sa pagkamatarong sa Dios, trapo ini siya. But the verse that not says that you are not righteous. Okay. Glorification, that is saved from the judgment. You know what, mga kuturan, when you speak about judgment, that is another subject. Pero kung imutulokon, judgment, paghukom. Do you think, mga kuturan, hukman ka pa sa Diyos? Try to think about that. Ang tao nga luwas, nangin matarong sa tubangan sa Diyos, hukman ka pa sa Diyos. Okay? Di ba siling naton, mga kuturan, when the coming of the Son of Man or the coming of our Lord Jesus Christ, sila nga it's like just a tip. Daw makaangay sang makawat. Kung hindi mo na naton mayo ma-extract ang idea, sila nga verse, gakahadlukan ka man, nga abin mo ya, gakalisang ka nga ang pagbalik sa Dios, do kaangay sa makawat, nga hindi ka preparado. But I have to challenge you, church, this morning, nga kung malisang ka pa sa pagbalik sa Diyos. Nagakabalaka ka pa bala sa pagbalik sa Diyos. And I believe, mga kuturan, ang tao nga namin matarong sa tubangan sa Diyos, ang tao, mga kuturan, nga na-justify righteous before God, mga kuturan, will never be surprised in the coming of the Lord. Ang na-surprise, mga kuturan, ang wala lang nagpaabot. Pero sa mga tao nga nagpaabot,
nga ang Dios magabalik mga kauturan, I'm sure you are not surprised. Paano ka ma-surprise sa isa ka kahimtangan nga imo ginpreparahan? Ma-surprise ka bala sa isa ka butang nga imo mga kauturan ginatinguhaan, ginakahitlawan nga mag-abot. Sila lang nang kaka-surprise. Ang mga anak sa Dios mga kauturan excited. That's why when it comes to judgment, in the judgment day, duha ang mga bagay nga matabo. Judgment and coronation. Okay? Judgment and reward. Because our God is a God of reward. Ang mga tao nga luwas, why na gina-judge. Study your Bible. And that is one thing so excited, mga kauturan, nga ang kaluwasan, hindi to sa langit, ari na di subong. Kay luwas ka di, pag-abot dito mga kauturan, i-reward ka sa Diyos. Ang hukman, ato lang mga tao nga way naluwas. That's why mga kauturan, chance gid sa aton subong kung anong mga ginalidaon sa mga pulong sa Dios sa kaluwasan, mga kauturan, aton gid ya gampanan. Kay subong ang kaluwasan, hindi dason. Okay. Na-deliver ko na kay Gina, skipan ko na to save time. Now, the stages of salvation. The sanctification, justification, sanctification, and glorification. Progressive na siya. Okay. Justification is called the legal salvation, wherein perfect righteousness of God in Christ is imputed by faith in identification with the death, burial, and resurrection. Okay? Ang justification, mga kauturan, is taking place sa panahon, mga kauturan, nga nagbaton ka kay Kristo, kag nagpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. That's the process, the area in the process of justification. Again, lain man ni mga kauturan ang sanctification. Lain ini nga isyo. Please consider this. I'm talking to you about justification. Okay. Now, ang justification, isa ka kahimtangan, nga kung aton nga tulukon mga kauturan, matapos ini siya, human ang tao, mabautismuhan sa tubig sa ngalan ni Jesus. That's why sino diri subong mga kauturan ang may plano nga magpabautismo, amo niya ang imo mangkunan. You are justified righteous in the sight of God. Ang imo sala napatawad. Ginpasaylo ka ni Kristo sa iya kahimtangan nga matarong. Ang imo kahimtangan nga makasasala nagsaylo sa iya. Kag ang iyang pagkamatarong ginasuklob sa imo. Okay. In Galatians 3:27, for as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Now, sa panahon mga kauturan nga ang imo pagka makasasala or kahimtangan nga makasasala sa atubangan sa Dios, ang pinaka-remedyo gid lang batunon si Kristo kag magbaton sa iya kag magpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Right after that, mga kauturan, ang pagtulok sa Dios sa imo, hindi na ikaw nga makasasala, kundi ang kahimtangan ni Kristo nga matarong nga nagsaylo sa imo. That's why, mga kauturan, during the time, praise God, and every time you come to the altar, mga kauturan, ang Dios hindi na magtulok sa imo sa kahimtangan mo nga makasasala sa tubangan sa Dios, kundi si Kristo. Amo nang aton pagtuo, nga ang pagtuo ta kay Kristo, amo ang iyang pagkamatarong naangkunan sa panahon nga nagbaton ta sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Amo niya ang pagkamatarong naton na angkunan. Now, in Acts 2:38, mga kauturan, mo man siya ang ginadescribe, but I have to go back here. In Galatians 4:5-8, it says, but to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness.
Kung hindi kita kabalo magamit sa pagtuo makuturan, kung diin tala ni ginagamit ang pagtuo makuturan, in the first place, amo niya makuturan ang access point sang Dios nga gin-grant sa tao nga magamiton sang tao para makuturan sa iyang kaluwasan. Ang faith, of course, hindi limitado, pero amo ning pinaka-primary makuturan nga function. Pagtuo nga gamiton para makuturan sa kaluwasan. Ano ginaya ang iban pa nga magic nga ginahimo sa pagtuo? Well, pagtuo. Pero ang pinaka-primary sini makuturan sa para sa kaluwasan. Anon mo manaya ang mga bagay nga magicon mo sa imong pagtuo, pero kung hindi ka man maluwas, ano bagit bala ang pinakadako nga bagay makuturan sa kalibutan nga ginpanghimatsa ni Kristo sa cross? Kaluwasan lang sang tao. Ang imo access makuturan pagtuo. That's why kinahanglan naton ma-align ini nga pagtuo. Ang pagtuo naton, ano ang pagtuo? Ay isa ka klase sa pagtuo nga ang imo pagka makasasala ginbayluhan ni Kristo. Hold on that makuturan. Padayon ka mangapot sina nga pagtuo nga ang pagkamatarong ni Kristo ginhaklap sa imo. Bisan ba makuturan, inablang isa ka bagay, hindi na kinahanglan ang law. Wala na to siya. Gin-change na sa Dios makuturan ang kahimtangan para nga mangin matarong ang tao. Now, even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. That means makuturan ang ini nga kahimtangan, ang imputed righteousness. Isa ka bagay nga hindi mo ginapangabudlayan, hindi mo ginatrabahuan, but this is actually the effect makuturan of your faith sa ginobra ni Kristo nga paghalad sang iyang lawas dira sa cross, kag para ang pagkamatarong ni Kristo ma-avail mo sa imo nga kabuhi espirituhanon. Imputed righteousness. Hindi sa buhat, hindi sa anong bagay nga aton himuon in addition sa ginbuhat ni Kristo sa cross. Perfect na to. Wala ka na'y maidugang pa. Blessed is the man whom the Lord will not impute sin. Hindi na isipon sa Diyos ang sala mo. Paano? Gina-replacean ka na, ginabayluhan ka na. Okay? Lain man na sa yama uturan ang bahin sa sanctification. Pero sa justification process, enough na mauturan sa kaluwasan sang tao. That's why, ang gi-quote kagina ni Bishop, siling niya in Mark 16:16, he that believeth and is baptized shall be saved. Ang tao makuturan nga nabautismuhan, maluwas. Kumasiling ka nga, anugid ang birtud sang bautismo nga ang makaluwas. Inabangod makuturan, nagadulong ina sang sakto nga mga pamaagi sa Dios. Now, I'll be talking to you about faith. Faith, that is the faith of Christ. Now, justification. In Romans 3:21, look at this, in NLT version, or New Living Testament, but now God has shown us a way to be made righteous, to be made right with Him without keeping the requirements of the law. As was promised in the writings of Moses and the prophets long ago, we are made right before God by placing our faith in Christ Jesus. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. For everyone sinned. We all fall short of God's glorious standard. Yet God, in His grace, freely makes us right in His sight. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Now, we are made, verse 22, we are made right with God by placing our faith in Christ Jesus. We are made right. Nahimo kita nga matarong, bangod ang aton mga kuturan nga kahimtangan or pagtuo, tugyan or ginsalig ta kay Kristo. Anong ginsalig mo kay Kristo? Nagsalig ka sang ginhimo ni Kristo sa cross.
Now, again, in every time mga kuturan, sa una nagabaptize ko, may mga wordings man ko nga nami, but after learning this, ginklaro ko ni siya. Nga bangod sa pagtuo sang nagpabautismo. Iya na mga kuturan, immediate niya na actually nga demand. In response mga kuturan, sang guilt, sa sin. Gusto niya mga kuturan, madula niya, ang himuon lang gid magpabautismo. Kaya ang pagbabautismo, mga kuturan, isa kakahimtangan, nga kung aton sa explain, paano kita nangin righteous. Now, okay, na-explain ko na sa kaginay. I have to... Okay, in Romans 3:24-25, being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God had set forth to be propitiation, through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past. Okay? Now, ang tao nga makasasala, pag nagdangat siya sa Diyos, ang inibla ang propitiation. Kung imo sa tulukon mga kuturan, isa ini kakahimtangan nga actual ini mga kuturan daw atonement siya. No? Actual ini siya nga kahimtangan nga nag-take effect sa panahon nga nagbaton ka kay Kristo kag nagpabautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Now, being justified. Ano ang justification, mga kuturan, nga bahin sa sining mga kuturan stages of salvation? Ang mga sala nga nagligad. Of course, hindi dala ang sala nga himuon mo pa. Okay? Dito na tanan mga kuturan mag-istorya sa sanctification. Pero ang tanan nga sala mga kuturan, that's why, can you imagine the power of justification? Nga sa panahon mga kuturan sa struggle, centuries mga kuturan nga mga nagligad or madamo na mga kuturan mga pila ka million of years nga struggle sang tao nga makapanumbalik siya sang estado niya sa tubangan sa Dios since the Garden of Eden. Mga kuturan, this time gin-restore ini sa Dios. Mangin matarong ka sa tubangan sa Dios, paagi lamang mga kuturan sa pagbaton kay Kristo sa tubig, sa bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesus. Mag-take effect mga kuturan ang ning righteousness. You are justified before God. I have to go deeper with this. Now, okay, in Galatians, for all of you who are baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Now, kung imo sa lang taon mga kuturan, kung hindi naton maintindihan, i-illustrate ko blang, Brad. Tindog liw gusto nga, Brad. Kay example, atubang ka sa ilang, iniya, amo ni si Kristo. Ako ya ang tao nga makasasala. So, sang gi-impute ang righteousness, nakatago ko sa iya. And every time you come to the presence of God, hindi ako ang ginatulok sa Diyos, kundi ang pagkamatarong ni Kristo. Okay? Thank you, Brad. Take your seat. Now, ang kahimtangan naton mga kuturan, and every time magapalapit sa Diyos, of course, mga hinigugma, hindi naman siya dapat ma-abuse. That's why ari kita sa next part, ang sanctification, may lesson kita diri. But in justification, mga kuturan, in every time, mga kuturan, sa kabuhi naton, sa kahimtangan kita nga ara sa kalibutan nga wala pa ta nagdangat sa Dios, pagdangat naton sa Dios mga kuturan, may ara kita sa ginatawag mga kuturan nga gi-cloth ka. Hindi lang ginsuklob mo ang pagkamatarong ni Kristo. Hindi ka na makuturan ang ikaw tao nga makasasala sa tubangan sa Dios, kundi ang ginatulok ni sang Dios ang kamatarong ni Kristo nga nag-impute sa imo. That's why kinahanglan ini siya naton. Now, nga ano gid mga kuturan ang essence sang bautismo sini sa aton niya. Now, Peter said, sa ulado tani siya, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Now, ang baptism mga kuturan, kung aton lang taon si Peter,
nagpahayag sang Acts 2:38 nga ang kapatawaran sang sala sang tao mangin posible lamang paagi sa pagpabautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus. Pero kung aton nga i-detail mga turan, hindi si Peter nag-detail sang Acts 2:38. Kumbaga daw hindi tagid gani siya maintindihan anong kaundan sang Acts 2:38. Try balabisan pamangkot damo pastor, ano i-detalye ang Acts 2:38? Hindi ma-convince mga kuturan ang mga Trinitarian gani. Amo na ginitani ang sakto, pero nga hindi pa naton mga kuturan mapaintindi sa ila. Damo pastor nga nagagamit baptism Acts 2:38 nga hindi man na-detalye ang Acts 2:38. Okay? Now, ang Acts 2:38 amo na siya. Gina-emphasize ko ni siya mga uturan. Acts 2:38 is the implementation, application, execution, and fulfillment of the Great Commission, instruction, and commandment to preach the post-Calvary gospel of salvation. Okay. Gidugangan ko diri post-Calvary gospel of salvation. Sa panahon ni Jesus Christ, I know nga mayara kita ginatawag nga gospel of dispensation. In every dispensation. Example, like sa panahon ni Noah, ang mensahe sa kaluwasan, masulod ka lang sa arka. Am I right? Maluwas ka. Pag-abot ni Moses, hindi pwede si Moses magwali sang parehas nga wali ni Noah. Okay? Now, pag-abot ni Kristo, hindi man niya pwede nga iwali man ang parehas kay Noah kag kay Moses. That's why gi-change niya. Okay? Did you notice sa pag-abot ni Kristo ang kaluwasan? So simple. Ano ang kaluwasan sa panahon ni Kristo? Mabaton ka lang sa Misaya, maluwas ka. Di ba lang? Si Sakeo nagbaton kay Isaya, o kay sa Misaya, naluwas. Ang Samaritan woman nagbaton sa Misaya, naluwas. Ang babae caught in act sa adultery, nagbaton sa Misaya, naluwas. Ang kawatan nga nagdupa sa cross, take note, permini ginagamit sa debate, naluwas. Sila nga to, nagdupa sa cross, wala to bautismo, naluwas. Nga, wala, di kita ka-explain nga naluwas. Okay? Ang matudtod, makuturan, gitawag ina sa kapanahonan ni Kristo sa iyang panahon nga ang kaluwasan is pre-Calvary. Gospel of salvation. Wala pa, makuturan, siya nalansang sa cross, ang kaluwasan, magbaton lang sa Misaya. Wala pa bautismo. Did you notice mga kuturan nga mga apostoles wala baptism? Hello? Wala baptism mga apostles nga they have already cleansed mga kuturan because they received the Messiah. Wala na sila yung baptism, bisan di mo na basahon. That's why dapat makaintindi kita kag kabalo kita mag-discuss ang importance of the baptism. Pero right after si Kristo nagpalansang sa cross, gilubong, nabanhaw, naghatag siya mga kuturan sang bag-o nga ordinance sang kaluwasan. That is the gospel, the post-Calvary gospel. That means to say, human sa Kalbaryo or Calvary, mensahe ni sang kaluwasan. Okay, look at this. Magsiling mga kuturan ang mga Trinitarian, gamit sila John 3:16. I-identify mo din ini siya nga gospel na bilong. Kung post-Calvary or pre-Calvary. Sige sila insist mo sang John 3:16, hindi nila gani sila kaintindi nga ina nga gospel pre-Calvary na siya. Hindi na iya prescribed gospel of salvation after the cross. Kaya ang prescribed gospel of salvation after the cross is Acts 2:38. Acts 2:38 is the gospel. Amo na nga gospel ang dapat giwali. Di ba?
kabasa kita, and this gospel is preached in all the world, then the end shall come. Anong main? Kalibutan? Hindi. Ang main diya ang trabaho sa Diyos. Tapos ng trabaho ni Kristo kung ang gospel ma-deliver sa tanan. Bisan ano pang iwali mo sa tao kung hindi sakto nga gospel sa kaluwasan, hindi siya maluwas. Wala kag hindi pa magbalik. Ang pagbalik sa Dios ang nakatalana nga katapusan kung ang gospel of salvation hindi mawali sa tanan. Nantawa bala kung hindi yung Acts 38 ang batunon sa tao, hindi na maluwas. Sa tutuod lang. That's why kinahanglan nila ang Acts 2:38 nga gospel. Now, the gospel, Acts 2:38 is the implementation, application, execution, and fulfillment of the Great Commission. The instruction, the commandment to preach the post-Calvary gospel of salvation. Ang tanan mga kuturan naka-point sa Acts 2:38. Amo ni ka-importante ang Acts 2:38. Amo ni ang gospel nga matutuod nga dapat iwali. Kung may mawali man sang gospel, this should be Acts 2:38. Because Acts 2:38 is the gospel. Okay. The post-Calvary is all about repentance, water baptism in Jesus' name, and receiving the Holy Spirit baptism. Kung balikan mo ang Acts 2:38, amo ng definition niya. Okay? Nakasummarize na da mga kuturan sa Acts 2:38. Kung kabalo kita mag-study sa Acts 2:38, bisan pa Genesis mga kuturan, naka-point na sa Acts 2:38. Kag ang Revelation mga kuturan, naka-point bandira sa Acts 2:38. Ang tanan nga bagay sa kaluwasan nagatiyog sa Acts 2:38. That's why you have to be proud. Redeemed children of God because of the right gospel. Praise God. Now, as I said, si Peter hindi niya na-explain ang Acts 2:38. Ano ang kahulugan sa Acts 2:38? Now, let's go to Paul. Siling ni Paul mga kuturan, for surely you know that when you were baptized into union with Christ Jesus, we were baptized into union with His death. By your baptism, then you were buried with Him and shared His death. Ang kahimtangan na mo ni, according to Peter, water baptism in Jesus' name forgives your sin. Dira lang siya hasta. But if we're going to ask Paul how he explained baptism, it is as something like nga ang tao makuturan, pagbato niya sa bautismo, pag-initiate sa baptism, you are, what the Bible says, in GNT, you were baptized into union. Nagapakig-ambit ka. Kung si Kristo napatay, patay ka sa tubangan sa Diyos, sa sala. Sang si Kristo gilubong, gilubong ka man. Meaning to say, makuturan, ginaambitan mo, makuturan, ang kamatayon ni Kristo. Nga supposed to be, ikaw ginman ang ilansang sa cross. Gintubos ka niya. Kag sa pagkamatay, makuturan, pagi sa bautismo, naggilubong ka. Kung si Kristo gilubong, daw ikaw man gilubong. Ambitan mo ang kamatayon ni Kristo pagi sa bautismo sa tubig. Mag-epekto ang kaluwasan pagi sininga pamagi. Otherwise, mga kuturan, bisan ano mo claim may kaluwasan ka, kung hindi sakto nga bautismo, kag hindi sa ngalan ni Jesus, wala ka patawaran sa sala, kag hindi mo naambitan ang kamatayon ni Kristo. That's why nga, ang bautismo, mga kuturan, daw parehas gid lang nga kahimtangan, nga ikaw mismo ang sa kahimtangan ni Kristo. Dibla mo na iya ang pagsaylo. Giinak mo, mga kuturan, sa imo kabuhi. That's why, mga kuturan, siling ni Peter, napatawad imo sala. Nga gilubong ka man, napatay ka man. Paano ka mangin righteous? Look at this. Paano nga ang baptism, mga kuturan, nagadulong sang righteous? Now, when Jesus Christ come to John to be baptized, in verse 14 says, and John tried to prevent him, saying, I need to be baptized by you. And are you coming to me? In verse 15 says, but Jesus answered and said to him, permit it to be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Nga
Hindi lang righteousness, nga all righteousness. Jesus Christ is the one fulfill the Psalms and the law. Ang struggle sa mga pinili sa Diyos sa unang nga panahon, in the Old Testament time, they are trying the best they can do para makuturan mangin matarong sila sa atubangan sa Diyos. They use this sacrifice animal to cover up their sins. And yet, makuturan, they are not that righteous before God. Hindi gid sila muna kamatarong. But because of Christ, He is the one acting as the high priest to initiate that offering once and for all. Nangin matarong kita sa tubangan sa Diyos. By partaking His death, according to Paul, doing this will make this fulfillment of Old Testament struggles of righteousness mapahamtang sa imo. Mangin matarong ka sa tubangan sa Dios. Kag amuni nga pagkamatarong, ang pagkamatarong that God says this is to fulfill all righteousness. Ang tanan nga klase matang sa pagkamatarong nga ginadesire sang tao manguturan finally ma-achieve sang tao by partaking His death in water baptism. That's why makuturan, Peter said, by water baptism, your sins are forgiven. Paul says that by water baptism, you are partaking the death of Christ. And yet Jesus said, water baptism is for all righteousness. The kind of righteousness, isa ka klase sang pagkamatarong halin pa sa una, kag tubtob sa palabuton, wala na ginaliwat, kaisa mo lang ang kunon, ang pagkamatarong, nga pagkamatarong labaw pa sa mga Pariseo. That's why mga kuturan, dapat aton maintindihan nga ay nga prebelyo nga manginara kita mga hinigugma. Wala na'y mga bagay sa aton kabuhi nga nagkulang ang Dios bangod ang tanan mga kuturan na hingpit sa Ginoo kag sa pagbaton naton sa bautismo sa tubig matarong kita sa atubangan sa Dios. Kag bangod kita matarong sa atubangan sa Dios. Siling ni Paul mga kuturan, let us come boldly to the throne of grace. Siling ni Paul makuturan, makapalapit kagid makuturan nga may kumpiyansya. Wala ka makuturan guilt sa kasalanan liwat. God's people should know na ang tao makuturan nga napatawad sa dugo ni Kristo. Hindi na dapat magkabig sa imo kaugalingon nga guilty kagyapon sa kasalanan. That's why Paul says makuturan nga makapalapit kita sa altar sa Dios. Sa pagpalapit naton sa altar sa Dios, makuturan may bayara kita boldness. Come boldly. Damo kuturan kay balo kita sang estado ta. Bisan patuod mga kuturan hindi ka hingpit sa kabuhi mo. Pero ang Kristo nga ginsuklob mo, hingpit sa tubangan sa Dios. Nga wala kay guilt of conscience mga kuturan. Nga makabayaw ka sa makamot mo sa pagsimba sa Dios. Makatikab ka sa bibig mo. Nga bitayaon ka pa si dungga na Dios. Panahon mga kuturan nga magtubmo ka sa kalipay, bangot makuturan, may redemption kang matutuod, nga wala na makuturan sang guiltiness, nga mabatsyagan nga ang tao magpalapit sa presensya sa Diyos. Have you changed your mind this morning? So a kind of mind makuturan, clean, justified, righteous before God. The righteousness more than the Pharisees. Isa ka bagay nga dapat mo pasalamatan sa Dios siningaga. Isa ka bagay mga kuturan nga malip up mo ang imo esteem nga makasiling ka, Lord, I'm indeed precious before you right now. Matarong ako sa imong atubangan. Thank you for this gift, the forgiveness of sins by the death of Christ. Shall we all stand to worship God today? Hallelujah. Praise the Lord. The reason to say thank you, Lord, is no other than it's not all about the blessings, the material and financial blessings you receive. It's all about when you receive forgiveness of sins, when you receive this righteousness. Sa kakahimtangan makuturan nga hindi mo gid maikahuya ang imo kaugalingon sa tubangan sa Dios. Lord, salamat, Ginoo.
Tuod gid Ginoo nga ang mga pulong mo nagapamatuhod. Hindi na ko dapat magtulok pa sa sinamang kasalanan. Mangod gid pa kamatarong mo na ko pagi sa bautismo. You have this righteousness, imputed righteousness. Hindi ka man deserve, mga kuturan. Pero ginahimo ka sang Ginoo nga deserve, siningaga. Hindi ka ginman takos, of course. Kulabos kita sa Dios. Pero ang gugma kag grasya sang Ginoo siningatak na, mga kuturan, bugana. Gaton nga naintindihan. We can come boldly before the throne of grace of God. Let us worship. Praise God, praise God, praise God, praise God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. Could you raise your hands? Pwede pala ni mo mamayaw ni mo kamo. Pasalamati ang Ginoo sa iyang mga pulong. Sa dumangan sa Dios. Ano man ang imo kagahapon. Ano man ang imo kasalanan. Kung gibaton mo siya, ituman mo ang iyang mga pulong. Kagdihan gisulod mo ang iyang mga pulong. Ikaw ginakabig sang Diyos. Mabay pagkamatarong sobra pa sa pagkamatarong sa mga parasiyo sa iskriba. Hindi ba na sa di mo mapasalamatan sa sinikagahon na tungod sa iyang kamatayon sa cross, tungod sa iyang dugo ang ginpailig, tungod sa iyang magigugma sa iyo, tungod sa iyang sakripisyo. Ikaw nga makasasala, ako nga makasasala, na kung tani destinado sa kalaglagan, apang pinaagi sa iyang buwan sa pagtubos, nakangkon ka sa paglaong. Hindi lamang paglaong, kundi kasiguruhan sa imong kaluwasan. Pasalamati siya, dayawa siya. Hallelujah! Praise God! Lord, salamat sa imong ginbuhat sa cross. Salamat kamay! Ang imong Ginoo pagpailig sa imong mga dugo. Oh, come on, church! My dreams are gone. Oh, yes! Come on, come on! I've been set free. My God, my Savior. Blessed be the name of the Lord. Amen. Hallelujah. The reason why hangtod karon mga kauturan, nagapadayon ka sa pagpangalagad nimo sa Ginoo. Wala sa payan may mga kahinaan kita. Wala sa payan may mga butang kita. Hallelujah, nga hindi maayo sa ikululog sa mga tao. Apan ibaliwala ina sa Dios. Tungod nakita sa Dios. Hallelujah. Ang bugtong lang na pamaagi na makapalapit kita sa iya. Amo ang paghatag sa aton kinabuhi. Dira sa iya. Pinaagi sa aton pagpangalaga sa Ginoo. Amazing grace. Hallelujah, Jesus. Amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch
salamat sa mga pulong sa Ginoo. Naging butang sa kay Pastor Vince, mga kauturan.